Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Politico. Pahayag ito ni Senator Judge Lacson. Para bang dinedepensahan niya, tinutulungan niya si Senator Padilla sa parang admonition o parang pinupuna itong si Senator Padilla, mga post niya sa social media tungkol sa impeachment trial. Okay, sabi, title, di kasama sa trabaho yan. Ping Lacson rebukes impeachment court spokes for commenting about Robin Padilla. Excuse me, ha? Senator Judge Panfilo Lacson has taken issue with the Senate impeachment court spokesperson for publicly reminding senator judges to observe the sub-judice rule, saying such admonitions are above his pay grade. Speaking over DZMM, Lacson said lawyer Reginald Tungol, as spokesperson of the impeachment court, should limit himself to communicating the court's official position instead of appearing to reprimand members of the tribunal hearing the impeachment case against VP Sara. Sabi niya, with due respect to Attorney Tungol, he is the spokesperson of the impeachment court and speaks on behalf of the senator judges. He should not make it appear he is cautioning or admonishing us. I think that's above his pay level, that's beyond his paycheck, sabi ni Lacson. The issue arose after Senator Judge Robin Padilla posted on Facebook his personal views on evidence presented during the trial, specifically discussing which digital copy of Vice President Duterte's controversial Zoom press conference could legally be considered the authentic or original version. During a press briefing, Tungol was asked whether Padilla's social media violated the sub-judice rule, which prohibits judges from making public statements that could affect the merits of a pending case. Tungol pointed out Rule 19 of Senate Rules on Impeachment, which bars senator judges and the parties from publicly commenting on matters pending before the impeachment court. While he stopped short of declaring that Padilla had violated the rule, Tungol said it would be up to the presiding officer to determine whether a reminder should be issued to senator judges. Lacson, however, described the spokesperson remarks as uncalled for, arguing that any concerns over the conduct of senator judges should be addressed privately with the tribunal. If there are indiscretions committed by a senator judge, it is best to take up in an all-senator judges caucus instead of lecturing in public or during the trial. It is not in his space to call the attention of senator judges to adhere to Rule 19, even sounding like he was admonishing Senator Padilla for his FB comments. Wow! In fairness, kahit dismayado ako kay Senator Lacson, yung pag-handle niya ng BRC investigation dahil lumalabas para bang cover up. Pagdating sa bagay na ito, saludo ako sa kanya. Agree ako na dapat ang spokesperson sa impeachment court, huwag niyang i-remind ang mga senator judges tungkol sa Rule 19. So, although I also respect Attorney Tungol, magaling dito eh. Wala ko last year na nasimula na impeachment ni trial ni VP Sara. Maganda yung mga sinasabi niya. Siguro, magkaiba lang sila ng pananaw kay Senator Lacson, but I agree kay Senator Lacson. Kasi, ang sasabihin ng spokesperson,
kung ano lang ang posisyon ng mga ng korte. Kaya spokesperson. Ah, wag wag paalala. I'm sure alam ni Senator Padilla yung Rule 19, but siguro nasubran lang din niya. And mas maganda kung tatahimik na lang ang mga senator, wag nang mag-post ng mga ganun para to make it appear na patas kuno sila. But real talk lang. Walang patas. Sa tingin ko nahati na sa dalawang kampo ang mga senator judges. Kasi ang impeachment is a political process. Hindi naman katulad sa mga regular courts na ang mga judges doon is talagang depende sa ebidensya. Stick to the law sila na ano. Ito hindi. May ebidensya man o wala laban kay BP Sara. Ang mga majority senators, sa opinion ko, most likely they will vote para sa conviction ni BP Sara. Most likely. Opinion ko lang ito. Ito namang minority senators, most likely they will vote for the acquittal of BP Sara regardless of ebidensya yan. Yan ang aking tingin. Kaya ito, agree ako sa sinasabi ni ex-Supreme Court Justice Noel Tiham, it's a waste of money. Sayang-sayang lang ang panahon. Dahil pinapatagal nila ang impeachment trial na alam naman natin kung ano ang magiging resulta. Hindi nila kayang i-convict si BP Sara dahil 13 lang yung majority senators na posibleng boboto sa conviction. Yung 8 minority, never yan na boboto ng conviction ni BP Sara. So what for? Di sayang-sayang lang ang pera gastos ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So muna ni si Angkol ang mag-atop karon sa ang gipatindog nga bag-o nga balay. O karon mo na ni gipatindog ni nga balay ni Angkol Uking nga taga Sitio Malipayon. So iyan na ning pag-aatupan karon. Naubaw. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So atupan na gyud tong gipatindog nga balay ni Angkol. Kita ginato nga nindot na gyud. Salamat sa Ginoo nga nagtabang og sa nag-aning asin. Unta nga magpadayon ni nga tabang aron daghan pa ang matabangan. Oo, so pila ka bulan kol nga gipatindog nimo ni nga balay bago pa naatupan? Isa ka bulan. Isa na ka bulan. Oo. So tungod kay wa kay palit og kuan yero. So walay iatop. So karon nga natabangan na ka bago pa gid naatupan. Oo. So Ayaw pa gyud. salamat kayo kol. Daghan kaayo salamat.